Hallelujah. January 23, 2025. Papabot. Your papabot. Hari ng hugot. Hatid kay Commander. Then I'll go to my apostolic job. Papabot lang to. Walang kwentang tao. Walang kwentang tao. Hindi magaling. Ngunit hindi naman nagsisinungaling. Hindi nagsisinungaling si Papa Bot. Good morning, God bless you. God bless your hours and days to come. Yeah. Grateful to God na mainit, no? Summertime na. Mahaba na ang kayod ng makina para bigay ng cooling system sa katawan natin habang nagdadrive. So wala pa man si mama. Wala pa man. Yeah, okay. Yan, grateful tayo na may mga technology na bago, nag-improve tayo. Binigyan tayo ng asawa. Hirap pag walang partner sa buhay eh. Mahirap. Mingaw. Okay, what's that? Balo lamang, panyaga. Pagkain. Panyaga. May madulong ulit isang gulay karon. Pakbit. Ha? Luto na? Luto na. Okay. Yeah, good. Grateful tayo sa nangyayari sa mundo. Dati-dati kahit anong yaman mo, walang aircon ng advanced gadget. Walang advanced gadget ang sasakyan. Kahit na nung bago ng sasakyan mo, walang aircon. Mercedes-Benz lang yata yung may aircon dati, 1970s, 1960s. Ngayon pasalamat tayo, may mga technology tayo. Huwag natin gawing armas para i-advance ang ating mga personal agenda. Ang topic nating araw ngayon, hanap buhay, hugot ng buhay, kwento ng buhay, magpakabait na may Panginoon. Buti pa si Buddha, no? Yung mga Hindu, highest morality. Doon naman sa Saudi 50. Yeah. Good. Go. Yeah. Yeah. Praise the Lord. Basta honest lang ang nagadumala. Okay. Hindi ko yung pati mga Christian dito sa Apo mo Alangan. Okay. You're early, huh? It's a miracle. wait. Oh, sige, oh. Bye-bye, ma. Love you. Ingat sila sa inyo.
pag-usapan namin yung mga manager dito sa aming pinatayong hospital. Nahihirap-hirap magnegosyo. Ha? You started from nothing. Wala kaming inumpisahan eh. Yun lang. Kung sa Ilonggo pa, amot-amot gamay. Mingaw ang meeting. Malungkot ang meeting noon. Walang mga pera mga tao. Ambag-ambag. Ayan. Tapos may may mag-upo dyan. Magnakaw. May ragaba. Ipakain mo. Yung pride mo ba? Balon-balon ka ng pride. Ha? Magnanakaw ka. Di ba araw-araw ang topic natin magnanakaw? Walang respeto. Pag na magnakaw ka, traidor. Oh, di ba? Wag na. Kaya ka, private, public. Pag may magnakaw ka, wala kang respeto. Oh, ito lang si Papa Bot. Walang sinasabing tao. Wala kang respeto. Kahit na wala ka pang Panginoon, huwag ka lang magnakaw. Rumespeto ka lang. Di ba? All in all, huwag kang pumatay. Alam mo itong akin. Pangangaral, religion, di ba? Morality. Lagyan natin ng spiritual. Maganda yung tinuturo ni Jesus Christ, no? Ako'y namangha, bakit may mga taong ganun na pinanganak sa mundo na maraming alam para sa kabutihan ng lahat. Hindi yung selfish desire. Ha? Na kayo na lang ang sasakop sa buong mundo. Questionably pang pagkatao nyo. Oh. Parang hindi kayo nahiya na sinasabihan kayo ng terorista. Who are you? Inspired ba kayo sa aga-aga? Inspired kayo sa propeta nyo. Kawawa naman yung lolo natin. Lolo natin yun eh. Anak sa ni Father Abraham eh. Hindi naman siya nagsabi siguro na patayin. Itong mga Islamic scholar lang patayin ang Jews, patayin ang Christian, patayin ang non-Muslim. Hindi yan sasabihin, I don't know. Kaya hindi man yun marunong sumulat. Saka oral tradition lang. So, gawa-gawa ng tao. Oh, balik tayo sa basic ha. Kung paano mag-receive ng theophany. Oh. Hindi pagyayabang. Nandito nga si Papa Bot eh. Oh, looks like your lolo. Di ba? Pag naka-receive ka ng theophany, i-discern mo kung galing sa Holy Spirit. You humble down kung Holy Spirit. Ngayon pag dinidemonyo ka ng theophany mo, evil spirit yan. Oo. Yan, demonyo yan nag-dikta sa'yo. Di ba? Oo. Huwag nyo na akong lukuhin. Oo. Pag may halo na ang feeling mo, makamundo ng feeling mo, demonyo na yan. Ha? 72 virgin. Ano yan? Patayin ang Jewish people. Wala yan, makamundo yan. Ha? Subjugation of women. Ang aklat na yan hindi yan holy. Yung holy scripture na originated from prophet ng Saudi Arabia. Wala yan. Nakurap yan. Napakakurap dahil hindi siya makatao, hindi civilized. Ito na si Papa Bot. Ito. Oo. Ginagawa ko lang kayong kaibigan ngayon, ha? Dahil mahal ko kayo eh. Wala tayong kinakalaban dito. Ha?
Papa Bot is very understanding. Wala siyang kinakalabang tao. Ang kalaban ni Papa Bot, yung hindi marunong umintindi sa law of God and humanity. Law of God, yung mabait na Allah. Law of God na mabait na Diyos. Yung Panginoon na nilikha tayo at lumikha ng buong mundo, ikaw, ako, sila, tayong lahat, na mapagmahal. Very loving, di ba? Huwag kang maging moron. Pag nag-jihad ka, nag-terorista ka, trabaho ng moron yan. O mabuti hindi naniwala yung ibang Muslim na 99.9% or more. Kunti lang terorista dahil gusto nilang sakupin Shia, Sunni, sakupin ang buong mundo, makamundo eh. Sinabi naman ni God na hindi naman tatagal to eh. Nasa Holy Bible na, sinasabi na ng mga sumulat ng, aywan ko kung si King Solomon bang sumulat ng Ecclesiastes, parang may question pa dyan eh. Pero sabi niya, this world is nothing. This life is nothing, just like chasing the wind. Maniwala ka dyan. Sakupin mo mundo. Balik tayo science. Science ha. O, papabot scientist. Science. O. Umabot tayo ng ganito. Healthy tayo. May mga gamot na discover ng mga scientist. Bakuna. Kung ano-ano pa. Open heart surgery. Technology. Explanation ng sodium-potassium pump. Bakit nagsasalita ako? Bakit ganyan? Trabaho ng sodium-potassium pump yan. O bakit kumikilos tong kamay ko? Dahil sodium-potassium pump yan. Pag nabara mo yan sa nerve, ang sodium-potassium pump, ang potassium sa loob, ang sodium sa labas, magpasok yan. Palabas yung potassium from intracellular. Sino nag-discover diyan? Jihad? Hamas? Hezbollah? Loko-loko. Mga scientist, kaya pag-ipon-ipunin natin ang mga science para ang mga genius magtulong para humaba ang buhay natin. Nakasabot mo? Yeah, to make our life healthy, protected by not only God, but yung science na nagsasabi na itong sakit na ito nakakahawa, itong rabies na ito nakakamatay. Hanggang ngayon wala pang bakuna ang rabies O kayo mga jihad, sana magka-rabies na lang kayo, magka-tetanus. May gamot ang tetanus. Ay kung wala na, mahirap. Pero may gamot ang tetanus, ang rabies wala. Gusto ko. Curse yun, bawal mag-curse. Bawal mag-curse. Sorry. Pero akalain mo pag narabis ka, end of your life, no more chance. O saan galing ang rabies? Sino nag-discover? Dito lang sa Philippines maraming scientist. Ay papabot. Schistosoma. Ang life cycle ng schistosoma doon yata sa Leyte Japonicum. Nakalimutan ko ng pangalan ng Mansoni or something. Basta dito sa Philippines yung iba na discover na ang parasite pala yan. Nakakasira, siyempre parasite Oo, kumikilos yan. Ang mga larva niyan kumikilos sa microscope Yan ang discovery ng science. Hanggang ngayon high technology na tayo. Ganda ng technology natin. Make use of that for the betterment of humanity. You contribute a good form of anything for humanity, hindi yung distraction. Nasasakupin yung buong mundo, Amerika, patayin nyo ang mga taga-Israel, loko-loko. Anong isip ng mga grupo na yan? Wala nga kayo na contribute na kahit isang bakuna Ano ba? Google. Oo. Kayo nag-discover yung taga-Hamas, Hezbollah, o yung mga extremist, fundamentalist na Islam.
Oh, kayo palang nag-discover ng Google. Tama. Oo. Gulo-gulo. Ang gulo nyo. Cute talaga kayo ba? Kung sa Bisaya pa, katawanan mong nawong. Kung sa English, cute. Funny. Your funny face. Talaga. Wag yan. Maniwala kayo kay Papa Bot, ha? Binablog ko lang to. Reflection ko to eh. Oh. Kung pwede pa lang, ayusin natin ang mundo. Yung, kung sa Ilonggo pa ito, January 19, na-release yung 3 bihag ng mga Hamas. Perte ka hambog ng mga Hamas kasi. Ha? Mayabang. Patakip-takip pa ng mukha. May mga ano pa, ribbon-ribbon na green. Armas na. Oy! Hindi. Kung kakalawangin yung armas yun, hindi man puputok yan. Ha? Ang yabang yung maghawak-hawak ng armas pa display. Tapos pasikat sila sa citizen. Silang hero. Pa-picture-picture pa yung mga supporters nila. Kaya parang putulin nila ng liig yung 3 babae dahil Jewish yun. Kalaban nyo talaga. Grabing hate nyo. Tapos sabihin nyo, alak nyo bar. Praise the Lord. Ha? Matutuwa ba ang Diyos niyan? Baka Diyos nyo sira ulo. O, di ba? Sino matutuwa niyan? Grabe yung pag-brainwash nyo sa mga tao nyo. Dahil, sabi nyo daw, kasi sabi nyo, tolerated ni Prophet Muhammad. Hindi, kinakawawa nyo yung propeta na yan. Lolo natin yan. Hindi niya na alam ang kabulastugan na ginagawa nyo. Oh, di ba? Hindi niya na alam, patay na yun eh. Mabuti pa si Jesus Christ, buhay. Oh, He conquered death. Oh. O sino pang nabuhay diyan? Sila Lazarus? Maybe. Sa kwento. Oh. Yeah. Magandang kwento sa Holy Bible. Talagang totoo. Kaya lang, sabihin nyo, corrupt ang Biblia. Mas corrupt kayo. Gumawa kayo ng Holy Scripture na may halong jihad at terrorism. Oh, di ba? Hugot si Papa Bot. Reflection lang to para i-share din naman natin ang magandang balita. Babalik tayo sa Holy Bible. Tayong lahat. Tanggalin na yung mga jihad at terrorism sa aklat na ginawa nyo. Di ba? Sino man matinong tao? Is that the real form of civilization? Na pumatay at sumigaw ng salamat Panginoon, pinatay namin. Grabe ang hate na yan. Sira ulo yan. Huwag ka maniwala dyan. Paulit-ulit mo yan. Huwag kang hindi yan kay Prophet Muhammad eh. Sa mga scholars lang yan na siguro. Eh kung galing kay Prophet Muhammad, isa pa tong sira ulo. Peace be upon him. Ito. Nandito na tayo sa parking lot. Oh. Ito na. Serious to ha. Oh, Papa Bot, becoming serious. Bakit ako ganito? Nagtaka kayo? Wala, hindi ko to pinapansin eh. Ngayon lang.
Ngayon lang, lalong-lalo na may pinatay yung mga Hamas, mga terorista doon sa Israel. Yung mga isang barangay doon na tinatawag na kibbutz. Nandun yung mga workers, mga gagawa sa garden, mga naggagawa ng hindi sa urban center. Pinatay mahigit 1,000. Pinatay ng mga terorista na ang kanilang ludi, idol ay si Prophet Muhammad. Itinuro daw pero hindi ako maniwala. Basta hindi ako maniwala na isinulat ni Prophet Muhammad yun. Wala na. Naiplastar lang yung Holy Quran noong 1860. German yata yung author niyan ano siya siguro na nahawa ng kademonyuhan. Kasi may mga initial na mga discovery, pero hindi kagaya ng Holy Bible na kompleto ang mga stories mula sa prophecy na ipanganak ang Messiah, ganyan. Lumabas ang mga prophets na ginagaya-gaya din naman ng mga Muslim. Sinabi pa nila Muslim si Jesus. Sell stock. Wag na. Tapos na Holy Bible, wag na natin dagdagan, i-alter. Wag na. Tapos na yan. Tapos na yan. Magkakagulo lang buong mundo. Talaga kayo Pinatay nyo ang pinatay nyo ang grabe ang pagkapatay, yung tinutulan ng ulo, sinusunog, lahat-lahat ng pinakamasama, dahil talagang hate nyo ang mga Jewish people. Talagang hate nyo. Tapos nagkidnap pa kayo, tinikman nyo ang mga babae. Do you think matutuwa ang ganyan? Matutuwa? That's human rights violation. Hindi yan tolerated ng God na mabait. Hindi yan papayag si Allah niyan. Kung papayag si Allah, buang yung Allah na yan. Di ba? Sira ulo. Ito, serious. Bakit ako nandito? Bakit ako lumalabas? Sir, amo, imam, ustad, si papabot lang to. Pastor, father, pope, popular. Kayong nasa pulpito Parang nakikita ko maraming hipokrito Hindi naman sinasabi na nakita ko ang God. Hindi ko nakita. That's why I was not interested. Kaya lang nangyari talaga. Hindi ko na to babawiin. Matatapos man buhay ko ngayon. Hindi ko na babawiin to. Nangyari ito. Basta maliit pa ako, mataas ng araw, siguro walang pasok sa elementary. Di ba? Paggising ko, kasi kung Sunday maaga kaming umalis, mag-church, magbiyahe pa kami mga back-to-back trip, mga 10 kilometers from the barrio to the town, from the town to the barrio, mga almost more than 10 or more or less 10 kilometers. Kung regular school, maaga din nagigising. Ngayon, mataas ng araw, baka Sabado. Nung pag dilat kong ganan, tutulog yung bata, may nakita akong image. Nakatayo sa paanan ko, sa right side. Paharap sa akin, ang tumatalikod sa bintana, kasi bintana sa right side ko Tiningnan ko lang, ganito lang siguro yung reaction ko. Ganyan. Bata. Hindi naman ako takot dahil baka pinanganak ako na hindi ganun, na hindi matakotin. Gumana lang ako. Yan. Wala na. Tapos na. Tapos, lumingon siguro ako, Pag nandiyan pa rin, nakatayo. Siguro nakalutang.
If that was God, Holy Spirit yun. Hindi ko na sinasabi na God yun. Hindi ko alam bakit mayroong image na nakita ko. Hindi na umulit yan for 60 years. If that was 1966, hindi na umulit. Minsan nga sabi ko, magkapagkita ka na kahit ano, yung palipad-lipad na mga pusa diyan o mga kung kabayo. Wala akong nakita niyan. So, the span of 10 years from 1966 or hanggang 1975, siguro mga ano ko lang, mga 2 or 3 times ko lang naalala niya, magpasok sa isip ko. Ano kaya? Hindi ko pinapansin hanggat bumalik ang Theophany 1975. Nag-reflect lang ako, matutulog ako ng ganyan. Very innocent night, unexpected, ano tawag niyan? Parang it came from nothing at all. Parang bigla lang. Hindi ko naman tina-challenge ang God ang kanyang trueness o truthfulness. Wala. Basta dumating ako sa punto na nagpakita uli, parang ibon nakita kong ganun. May ibon ako nakita, klarong-klaro eh. Tapos bumaba sa katawan ko, sumabog ang katawan ko. Napatalon. Ano yun? Doon ako namangha. Doon ko naisip, nako, bakit ito? Bakit ganito? Hindi ko na yun pinansin. Siguro from 1975 until 2025, 50 years na, mga 3 or 4 times ko lang naalaala. Hindi, I did not put meaning on it. I did not consider it as totoo. Kasi pag nagkwento ka along the line, over the years, baka sabihin sira ulo tong taong to. Nagmamasid lang ako. Nakita ko ng kamalian ng religion, pinapalitan ng Holy Bible. Oh, bakit ganito? Na-discover ko na may hate, na makapunta ka ng langit kung makapatay ka ng Jewish people, ma-redeem ang kasalanan mo. Si Jesus Christ, di ba, nag-redeem sa atin sa story sa Holy Bible. Namatay siya through His blood. So redeem tayo ng makasalanan. Sila sa Islam, ma-redeem sila kung makapatay sila ng non-Muslim. Ma-discover ko yun. Tapos hindi na si Jesus Christ ang center. Ibang karakter na. Hindi na si Jesus Christ ang Savior. Walang kwenta si Jesus Christ. In fact, nung pinanganak siya, pinahirapan pa siya ng mga Diyos din. Hodyo. Sa story na yan, namatay siya. Mas maniwala pa ako diyan kaysa lagyan mo yung Holy Scripture nyo ng armas, patayan at terrorism at mga jihad. Wala. Hindi ko maniwala niyan. Malayo. Alam mo ito kung ano to? Kasi yung walang letter. Yung aking cellphone na nagre-record, tinecheck ko dito sa likod kung gumagana. Kaya hindi baliktad ang aking camera. Kasi si Papa Bot, scientist. Headlight. Hindi baliktad. Kaya minsan nagsasalita ako, overheat na pala, wala na pala yung recording. So nagkaintindihan tayo. Nung pinatay na ang Israelites, sabi ko sobra na to 2023. Nasa Canada ako. Lapit-lapit lang eh. Sarap nga pumunta doon sa Israel. Tumulong sa Red Cross. Ay, Red Cross pala ako eh. Volunteer. Board member for 15 years sa South Cotabato Philippine National Red Cross. Wala na ngayon, nag-retire na kasi ayaw na nila sa akin. Magaling na sila.
Minsan ganun yun ang mundo. So parang time to wala naman akong trabaho, apostolic job lang. Nag-retire na ako sa anesthesia. Alam mo, kami ang pinaka-honest na doctor. Honest physiologist. Sabi ko, okay, nag-vlog na ako doon. Since 2010, nagba-vlog na ako Punta ako ng kung ano-ano mga lugar, Dubai, UAE, kung saan-saan. Nagba-vlog na ako nung nauso na itong video-video. Salamat sa Jewish people sa discovery ng Facebook at saka YouTube. Nag-vlog na ako doon sa Canada. Massive. Vlogging na almost every day. Since na-attack nila yung kibbutz. October 8, 9, 10, November, December, January 2024. Every day halos nag-vlog ako. Righteousness. Gusto kong mabuo tayo. Ayaw kong magkawatak-watak tayo sa mga piki na propeta. So ang discernment ko, sabi ko, Lord, makasalanan naman ako, hindi naman ako perfect. I'm sure marami ding galit sa akin dahil may mga hindi naman tama yung iba kong ginawa, no? Parang naka-blueprint sa kanilang isipan na masama ako. Well, dictate of time and stain sa aking pagkatao. Sorry for that. Ngayon, iniisip ko, Holy Spirit ba yun? Sabi ko, mas mabaganda pa ang Holy Bible Sa story of Jesus Christ, humble siya, hindi siya mayabang, hindi niya binibit-bit ang sarili niyang bangko. He's not telling that I am God, you follow me. Doon nga sa namatay na siya sa cross, sabi niya, it is finished. Luuyo kawawa. Sabi niya pa sa nanay niya, behold your son. Grabe ang impact nun. To the highest level, magsasabi lang sa behold your son. Kung hindi ka moron, minus n, na joke lang. Grabe yun. Parang nandun na ang lahat ng meaning na I am God. Lahat ng mga debate kung saan-saang religion, yun na. Napaka-humble, matalino si Jesus Christ, napakatalino. Kaya kung may Jesus Christ ka, matalino ka. Kung wala kang Jesus Christ, bubo ka. Simple, di ba? Mamamatay na siya. Naalala niya, doon nanay niya, si Virgin Mary. Yan, isa pa yan. Hindi naman virgin yun all the time. Si Jesus Christ lang. Wala lang Mary. Bakit ka magdaan dyan? Respeto, okay. Kasi nanay siya ng Diyos. I follow the Bible. I am the way lang. Change yung narrative ng mga churches. Parang sinabi niya doon na Mary, Mother, I am God. I am the flesh of God. Please believe me. I am. In 3 days time, I will go back to the Father. I will be alive. Death is nearing. In few minutes, I'll be dead. Hindi siya nagsabi ng ganyan. Hindi siya nagbitbit ng sariling bangko. Kaya itong sagot sa kay Saker Naik. Talunin kita, pahabain ko to. Tingnan natin. Tagalog lang ako. Hirap mag-English Buti pa yung mga apo ko, parang mga apo ko mag-English. Ipikit mong mata mo, parang TV. Karakter ng TV. Talagang magaling mag-English yung aking mga apo. Yan ang nangyayari kay Papa Bot. Hindi nasiraan ang bait to. Sinabi ko na hindi magaling, hindi naman nagsisinungaling. Hindi niyo ba alam na nahirapan ako kabablog ng vlog para lang mag-explain? Isa pang incident.
I tried. Ito naman, maraming nag-park dito eh. Ayan o. Ay, sorry. Parang may nag-park dito eh. Yan. Parking lot to. Sundo ng mga apo doon kasi yung school sa kabila. Doon. Mamaya tatawag yung yaya. Ilongga yung yaya namin. Yun ang kwento ni Papa Bot. Hari ng hugot. Pero sa akin to, sinasabi ko, kwento ng buhay o health. Sinabi ko kanina, kwento ng buhay. Maraming mga technology na lumabas na pakinabangan natin. Ha? Di ba? Marami. Let us make this place like heaven on earth, na the world will be smaller, we can contact each other in a second, to make this world very close for all of us, na hindi distant masyado ang relationship natin. Kung pwede lang, kung ayaw nyo sa akin, bahala na kayo. Sa sinabi ko ngayon lang, ang hirap mag-vlog at mag-explain. wala naman akong pakialam sa inyo kung sino kayo. Basta ako buhay ngayon, nakapagsalita ako, ha? Di ba? Kayo, ano ang legacy na kayo ha? Ano ang legacy nyo? Okay? Anong nai-contribute nyo sa humanity? Di ba? Sige daw, anong nai-contribute? Sa akin ano lang, simple. Peace lang. Mag-intindihan lahat, babalik kay Kristo. Yun ang gusto ko, babalik kayo sa Jesus Christ. Maniwala kay Jesus Christ na ang God ay si Jesus Christ, katawan ng God, na hindi simbahan ang way to heaven, na ang religion nyo ay yun lang ang tatanggapin sa langit. Why don't we race to heaven? Hindi natin alam kung may langit eh. But the way I look at it, nasa Holy Bible talaga, hindi ma-explain, hindi mo nga makita ang Panginoon eh. Pag nakita mo ang God, patay ka. Hindi nga siya nagpakita kay Moses eh. Di ba? Burning bush lang. So, nagpapakita ang God. Presence of God experience is through theophanies. Maraming nakatanggap ng theophanies. Hindi last and final prophet. Hindi. Ang sumunod yan, may mga Joseph Smith pa, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 10th century. Until now, marami pang nakakatanggap. 2 years ago, nasa abroad ako. May isa doon nakakatanggap ng theophany. Mayroon doon nagsasabi, nakatanggap siya. Ako pa nagsabi, Sir, theophany yan. Kasi nag-dream daw siya, nananaginip. Natutunaw daw yung baso na parang metal. Yung baso niya natutunaw kasi grabe ang brokenness niya kay Lord eh. God. Nakapag-asawa siya ng Pinay. Pagising niya, yung cup niya na matigas, yung hindi porcelain. Yupi, pinakita pa sa amin eh. Oo, na ano ko pa, na hipo yun. It was pass it on to us. Din nakita ko ang yupi na baso. Sabi ko, Sir, theophany yan. Nagulat siya. Hindi niya alam may theophany siya. Yeah, kung ano mga experience nyo dyan na may mga apparition, huwag nyo namang gawing negosyo. Huwag kayong maniwala sa mga ganyan. Only God knows. Be humble. Kasi ang nakatanggap ng mga theophany kasi karamihan gumawa na ng Biblia, may mga holy scripture na sila, may sarili-sarili na silang interpretation. Ang gulo.
Ha? Ang gulo. Tapos sabihin nila, dito kayo sa INC. Ito lang pinili ng talagang ama ng langit na makapunta ng langit. O, di ba? Wala yan. Be humble, just pray. Kaya ito lang advice ko. Kahit last day ko na ito sa mundo. Ito lang. Go back to Christ. Be humble. Basahin. Basahin yung Biblia. My goodness. Oh, yung pinakamaruming Biblia. Ang pinakamaruming Biblia ang binabasa. Hindi yung old new book. Nandito lahat eh. Sa Holy Bible. Galing to, no? Magaling to eh. Kaya sold out ako dito. Hindi na to biro-biro. Tama to, tama ang Holy Bible eh. Tama talaga to. Word of God to. Oo, ito na. Kaya ito, share ko sa inyo. Dahil nandito pa ako sa tabi nyo. Makikita nyo pa ako sa YouTube, sa Facebook. And then, nothing. No ego booster. Hindi tayo magbabago, hindi tayo magyayabang na kung sino tayong artista. Hindi. Mahiya tayo sa Panginoon natin. Mas may nakakataas sa atin, pinakamataas na tao sa mundo. Diyos na nagpakatao ang lumikha sa atin, nagpakatao through the flesh of Jesus Christ. Naniwala ko yan, sir, madam, commander, amo, colonel, general, imam, ustad. Yeah. Okay. Hi, hello. Yeah. Okay, ari ko sa parking lot, malibot lang ko. Okay, bye bye. Yeah, nandiyan na yung ating commander. ano naman kaya nung isang araw umiyak, wala daw siyang star. Kasi as parang a gift or form of appreciation na may ginawa ka maganda, may star. Wala siyang star, umiyak. Maoy siya, tago-tago siya diyan. Talaga. Innocent yung mga bata, maawa tayo. Don't be the tayo matatanda, mga magulang. Don't be one of those evil person na magtuturo ng hindi maganda sa mga bata, sa mga tao. Evil spirit yan. Jihad, fundamentalist Islam, evil spirit yan. Kinakawawa nyo si Prophet Muhammad yan. Kung may theophany yan, kinakawawa nyo. Unlettered yun, hindi marunong sumulat ngayon. Oral tradition lang. Kaya nga kung oral, the shortest writing is more than a kilometer of memory. Oral tradition, wala yan, haka-haka lang yan. Mabuti pa si Jesus Christ, may mga disipulo eh. Ito na yung ating mga kaibigan dito sa tabi. Yan. Agilang. May bata gali. Apo mo? Buo ko nami. God bless. Inosente talaga. Pinag-usapan natin yung bata. Huwag yung patayin. Nakita mo naman yung nangyari sa tatlo pa lang yun ha. Siguro may mga 50 pa ang i-release. Then in exchange, libo-libong mga hindi ma-describe ang mga pagkatao niyan. Supporters ng Hamas na i-release sa prison na humahagis ng bomba, pumapatay ng mga Jewish people doon. Grabe, mga terorista talaga. Grabe talaga. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng tao sila. Yun in exchange ng mga may value talaga ang buhay ng mga Israelites, yung mga Jewish people. They really value life. Tanong ni Papa Bot, do you value life of others?
Kasi you don't value it because you are dominated by the evil spirit, the demon, and the beast. And then, dinamay nyo ba si Prophet Muhammad? Kung si Prophet Muhammad yan talaga nagsabi niyan, sira ulo yan. Wala yan. Hindi ako maniwala dyan. Makamundo yan. Feeling makamundo. Nakatanggap ka nga ng theophany. Lamang ka na sa kapwa-tao. O, dahil mayroon ka ng ipagyayabang na you saw God first hand. O, di ba? You have the experience of encountering the Holy Spirit or the Spirit. Hindi ko alam. Siguro pag hindi ka nag-humble down, evil spirit ang nasa iyo. Di ba? O, nagkaintindihan tayo. Okay, bye-bye na. Ha? Paulit-ulit nyo to. Just close your eyes, listen to my narrative. Di ba? Oh. Close your eyes. Mag-ano kayo, mag-reflect. Ayan na sila. Yeah. Good morning, Papa Bud. Yeah. Morning, Papa Bud. Bless. Oh, do not hide. Bless. You miss me? You don't miss me. Oh, bless. Hold my hand. Uy. Gibunggo man ang agtang. You love me? You don't love me? Kiss agtang. Very good. So, you're happy. Very good. Yaya is also happy because you are a good girl. Okay, we go home. Dito, may traffic dito? Hindi. May traffic dito? May traffic dito? Hindi. Ha? Hindi man. Ti agi na tatubi, testingan ta. Basi tapos naman ang construction. Ha? Wala pa. Sige, dili na lang ta sa barbecue steak, banana steak avenue. Ano kuno ginayaw-yaw ana? Sino nag-slap sa'yo? Sa akin? Sino sa'yo? Mo kilala? Yes, ang classmate ko. Ang classmate mo? Marunong na ng Tagalog to. Marunong na mag-Tagalog. Classmate mo? Away ka? Away ka ng classmate? Hindi, si Kwasay nag-away ako. Si classmate. Naglibog na kay na English, na Tagalog, na Ilonggo, na Cebuano. It's okay. Ako. Cute. Yeah. Luan mo siya English. Ha? Niyog. Ikaw mo. Ha? Niyog. Yung What plant is that? What plant? Banana. There, the white leaves there. Banana. banana tree. Banana. And then Banana tree. the other side. Here. What plant is that? Here. Rice. There, rice. Yeah, rice. See? Look, you can see any people there. Look, I can see people. I can see them. Yeah. Them. Walking. Yes. People walking. I can see people walking. Ay, bayad. Ari. Oh. Neka. Ari na. Sus, hindi ka magatuto sa dalan kay ara, isipa. Okay. Oh, kain na kayo ng banana steak. Later. Mamaya. Mamaya kain. Mamaya kain. Oo, mamaya kain ka. Gusto mo yan?
Mahulog ka lagi. What's that? Mahulog ka. Paano niyo maabrehan? Kamu lang maabre? Okay. Bye-bye. Kiss na. Bye-bye. Agtang. Bye-bye. Agtang. Nanay. Dali na lagi. Oh? Nawag na. Hampang pa, hampang. Sige. Bye-bye. Mahulog ka. Bye, baby. Dali na. Come here. Say bye-bye. Thank you, Papa God. Sige. Yun na ang yun ang kwentong buhay ngayon araw. January 23, 2025. God bless you. Yeah. God keep you. God shines His face on you. God turns His face on you. Be gracious unto you and give you peace. That's the love of God. See? Yung God na totoo. Huwag kayong gawa-gawa ng God na brutal warrior. Ano pa? Ano ba yung propeta nyo? Daw maraming mga issue eh. Ha? Hindi maganda. Ano pa yan? Pedophilia. Wag dyan. Ha? Kung hindi warrior, take over, armas. Saan ako ngayon? Saan nyo ilagay ako? Sino ang mag-roll ng mundo na may freedom? Oh, may freedom. Sino ang gusto nyo mag-roll? Mag-roll. Free world. Di ba? Mas gusto ko pang mga Jewish people. Oo, mas matino. Ha? Kayo mga jihad na Arab at saka hindi Arab. Grabe kayo. Kaya pala sa Ilonggo itong mga ganito Arabuton eh. Nagawald eh. Ha? Parang hayop eh. Oh, di ba? Hayaan nyo na ako. May freedom tayo sa mundo magsalita. Oh. Free world. Hayaan mo na yung mga infidel. Mga bastos diyan sa Amerika. Hindi yan papunta ng langit. Ha? Mas hindi kayo makapunta ng langit pag pumatay kayo ng inosente, di ba? Oh. Huwag niyo sabihin na ang God niyo moron, hindi marunong umintindi. Loveless, di ba? Kaya better check your God. Oh, see? Huwag kayong padala-dala sa story. Di ba? Hayaan mo na yung makasalanan. Oo, hindi yan mapunta ng langit. Kinalaban nyo ang Amerika dahil maraming mga tawag yan, infidel. Yung sinasabi nyo, infidel. Ibig sabihin nyo, infidel yung hindi Muslim, infidel. Kaya kalaban nyo. Di ba? Pag gumagawa ng kasalanan, impyerno yan eh. O, hindi yan kinukonsinti ng Panginoon. Hayaan nyo na ako nakikinig ng music yan.
Sobra nyo naman. Huwag kayo maging hipokrito. Oh, di ba? Oh. Masama na yung western music. Hayaan nyo na. Hindi kayo Diyos. Ha? Pinapairal nyo, may mga batas kayo na kunwari, religyoso, na walang bastos, pero yung messenger ang daming mga kabulastog ang ginawa. Sinulat nyo pa sa Holy Scripture nyo. Di ba? Kaya, ang mundo nasisira dahil sa mga hipokrito. Walang respeto. Oh, di ba? At huwag naman kayong sumamba sa Papa. Papabot lang. God lang, Jesus Christ lang. Lalaki lang kwan yan, ulo. Pag sinabi Holy Father. Wag! Oh, hayaan nyo na ako magsalita. Ano Holy Father? Jesus Christ lang, Father. Who art in heaven. Wag sa lupa. Maraming ginagawa yan, hindi maganda. Karamihan dyan, tao lang yan eh. Nagkakasala ngayon nakatanggap ng tiyopan eh. Kayo pang mga na-ordain lang ng kapwa-tao. Bye-bye na. Love you. Bye-bye. God bless you. Okay.